Na sinabi niya sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta na wala raw, there's no such thing as West Philippine Sea. Gawa-gawa lang daw po ito. Ano pong masasabi niyo dito, Colonel Ariel? Well, parang mong sinabi rin na wala rin yung bansang Pilipinas, no? Kasi bago pa lang kami sa serbisyo noon, Marines na yung nagbabantay diyan sa West Philippine Sea na yan. At nung lumabas nga itong arbitral ruling noong 2016 kung saan parte ito ng ating exclusive economic zone, yan yung sinasabi natin na West Philippine Sea. Kung ang sinasabi nila wala yan, di parang sinabi mo na Hindi tayo nag-exist yung hindi bansa tayo natin. nag-exist, no? At paano tayo, kung ganito kunwari, yung mga mambabatas natin na hindi nga tayo nagkakaisa sa ating pananaw o paniniwala na yung West Philippine Sea na yan, atin yan. At kung papayagan lang tayo na i-explore, i-exploit, i-harness yung resources na yan, yung ekonomiya natin uunlad. Kasi isipin mo, yung gasolina sa Malaysia, for example, binebenta lang ng 20 pesos. Dito sa atin, ang bentahan natin is average of 58 o 60, ganyan. Yeah. So, 3 times more. Yeah. Doon kasi sa Malaysia, meron silang 1 million barrels a day na kinukuha doon sa kanilang exclusive economic zone sa South China Sea nila. Dito sa atin, dahil nga sa binubuli tayo, nare-restrict yung mga movements natin, hindi nakakakuha lang tayo ng 6,000 barrels a day. Tignan ninyo yung diferensya, no? So kung tayo hayaan lang at nagkakaisa tayo dito, no, na atin 'yan, no? Atin yang West Philippine Sea, yung exclusive economic zone, maaring sabihin nila hindi nyo teritoryo 'yan. Totoo, pero meron tayong sovereign rights dito, no? Meron tayong sabihin nga nila na karapatan na i-explore, exploit, i-harness. Tayo lang ang pwede dito na gumawa sa ating West Philippine Sea na yan. And so, nakakalungkot lang na meron mambabatas na ganun ang kanyang pananaw. No? So, ano ko rin lang na dahil ako, dating nagbabantay ng mga isla dyan, meron ng West Philippine Sea, maaring ngayon lang nila ginamit yung pangalan na yon. Pero yun ang angkop naman doon sa exclusive economic zone natin na pinagtibay ng ating arbitral ruling noong 2016.